Belize Ontiveros. Sa taong ito, 62 anyos ako. O kahit papaano yan ang nakalagay sa papeles ko. Sa totoo lang, isa akong multo. Isang lumang kasangkapan na nakalimutan sa mismong buhay na aking itinayo gamit ang aking kabataan at dugo. Ang mga kamay ko na minsang malambot na humahaplos sa buhok ng aking anak. Ngayoy puno ng kalyo mula sa mga dekada ng paglalaba, pagtahi, at pagpapawis para lang mabigyan siya ng magandang bukas na walang hahamak sa kanya. Akala ko, ang sakripisyo ang pinakamarangal na wika ng pagmamahal ng isang ina. Mali ako. Ang sakripisyo lang ang naging hagdanan na hindi nakikita para makaakyat siya at pagkatapos ay makalimutan na may hagdanan pala na umiral noon. 10 minuto bago ihagis ang patalim na yon. Nasa lobby ako ng bulwagang iyon. Ang lumang supot na tela na may hawakan na halos mapunit na sa kamay ko ay parang wala sa lugar sa gitna ng dagat ng mga bag na Chanel at Dior na kumikinang na parang malalayong bituin. Ang amoy ng pabangong J'adore at premium na tequila ay naghahalo sa hangin na makapal, marangya, at nakakalula. Sa akin, nasanay sa buong buhay ko sa amoy ng kape sa palayok at sabon sa paglalaba. Nakakaumay ito. Sa mismong pasukan ng IAIA, hinintuan ako ng isang matangkad na security guard na nagngangalang Roque. Ang tingin niya ay hindi tingin, parang sinusukat ako. Mula sa mga lumang sapatos na balat na naiwan sa akin ng asawa ko, hanggang sa jacket na lana na 3 beses ko nang tinahi ang balikat, at tumigil sa mukha kong puno ng kunot. Siya ay nagsalita ng malamig, walang emosyon. Reserved area po, to para sa bisita, ma'am. Ang pasukan para sa staff ay sa likod. Bago pa ako makasagot, lumapit si Emerson, ang manager ng hotel na may bigote na maayos at mayabang na hangin na parang siya ang may karapatang humatol sa lahat. Tiningnan niya ako na parang basura at sinabi kay Roque ng malakas para marinig ng mga mausisa sa paligid. Papasukin mo. Pamilya po ng groom yan. Ang salitang pamilya ay binigyang diin niya. Hinila-hila na parang dumi na sinisipon sa mukha ko. At pagkatapos, nakita ko si Dorian. Ang aking anak, ang aking puso, nakatayo hindi kalayuan, nakasuit na elegante bilang groom. Tumatawa at nakikipag-usap sa isang bisita na may makintab na Rolex sa pulso. Nagdagpo ang aming tingin ng 1 segundo lang. 1 segundo na sapat para makita ang kahihiyan sa mga mata niya, at 1 segundo na sapat para patayin niya ang maliit na pag-asa sa akin. Mabilis siyang tumalikod, nagkunwaring abala sa usapan ng bisita, na parang nakakahiya akong makita. Paano maaring ang tingin ng batang minsang iniugoy ko sa pagtulog ay tumusok sa puso ko ng ganito kalamig? Ang mesa ko ay nasa pinakamalayong sulok ng bulwagan. Isang isla ng pagkakatapon malapit sa pintuan ng kusina. Sa halip na malambot na musika, naririnig ko ang ingay ng pinggan, sigawan ng chef, at mabilis na yabag ng staff. Nakaupo ako roon mag-isa, isang tahimik na estatwa sa gitna ng peking kayamanan. Bawat tawa, bawat toast sa mga mararangyang mesa ay parang pang-asar sa aking pag-iral. Noon, ipinakilala ni Silvana, ang MC na may propesyonal na ngiti, ang aking manugang na si Maribel sa entablado. Umakyat siya. Ang kanyang magandang damit pangkasal na kulay ivory ay nagbabago sa kanya na parang reyna. Kumikinang siya sa ilalim ng spotlight, hinawakan ng mikropono, at ngumiti sa karamihan ng matamis na parang pulot, pero lason na parang kamandag ng ahas. Pagkatapos ng ilang salitang pasasalamat sa mga magulang at bisita, tumigil ang tingin niya sa akin. Nanatili ang ngiti sa labi niya, pero sa madilim na mata niya ay may malamig at walang pakundangan na paghamak. Dahan-dahang itinaas niya ang hintuturo na may perpektong nail polish at itinuro ako ng direkta. Ang aking manugang, na nakaupo sa dilim, sa buong bulwagan na higit 100 katao, tumahimik, lumingon sa direksyon ng daliri niya. Parang hayop na nakulong ako, nakalantad sa daan-daang pares ng mausisang mata. At noon niya sinabi ang salitang yon, ang salitang pumatay sa bahagi ko. Sa pamilya Figueroa, hindi kami tumatanggap ng pabigat, lalo na ng mga katulong na nagpapanggap na biyenan. Isang nakamamatay na katahimikan ang sumalot sa bulwagan sandali. Pagkatapos ay nabasag, hindi ng protesta, kundi ng malakas na tawa ni Placida, ang matalik na kaibigan ni Maribel. Agad-agad, parang senyales, sumabog din sa tawa ang buong mesa ng mga kamag-anak. Pinamumunuan ng ina niya, si Emares Aurelia. Ang kanilang tawa ay naghalo, sumasalang, na nagpabago sa bulwagan na parang korte kung saan ako ang nasasakdal. Pero ang pinakamatinding suntok, ang sumira sa kaluluwa ko, ay hindi ang mga salita o tawa nila. Ito ang eksenang sumunod. Si Dorian, ang anak kong pinrotektahan ko ng buhay ko, tumayo ng mabilis. Walang salitang ipinagtanggol ako. Itinaas lang niya ang kanyang baso ng tsampag at nagpalakpak. Isang palakpak,
2 palakpak. Matatag ang palakpak niya, parang pag-apruba. Tumingin siya sa asawa niya ng mayabang, na parang kamanghamanghang tapang ang ginawa ni Maribel. Ang tingin na yon ay isang malupit na mensahe. Nanay, huwag mo akong ipahiya pa. Dito ang lugar mo. Natigilan ako. Ang napkin na linen sa kamay ko ay naging bola na. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Naramdaman ko lang ang malamig na kawalan. May nasira sa loob ko, naging abo, at dinala ng hangin mula sa aircon. Sa gitna ng bulong-bulungan at ngiti na pang-asar ng karamihan. Napunta ang tingin ko sa ekstrang mikropono sa mesa ng MC, malapit lang. Akala nila mananahimik ako. Akala nila tatanggapin ko. Hindi nila alam na ang katahimikan ng inang nakulong ay mas nakakatakot kaysa sa libong sumpa. Ang kamay kong kalyo na nanginginig ay dahan-dahang nagsara bilang kamao. Isang naisip na malamig at matalim na parang bisturi. Kung drama ang gusto nila, bibigyan ko sila ng wakas na hindi nila malilimutan. Dahan-dahang tumayo ako. Hindi ko naalala kung paano ako lumabas doon, o kung paano ako nakarating dito, sa aming kusina sa bahay. Alam ko lang na naglakad ako nang hindi lumilingon kahit isang beses. Natakot sila sa katahimikan ko. Natakot sila sa dignidad na sinubukan kong hawakan kahit sa paggagapos. Ang maliit na bahay ay sinalubong ako ng pamilyar na katahimikan. Ang tiktak ng lumang oasan na dala ng asawa kong si Ricardo mula sa palengke ng antigong bagay. Parang tibok ng puso ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy na roble, sabon na lavender, at bagong giniling na kape ay lumulutang sa hangin. Ito ang amoy ng tahanan. Ang amoy ng kapayapaang nawala sa gitna ng kanilang tawa. Pumasok ako sa kusina ng mabigat ang paa na parang may hinuhugot na bato. Hindi ko sinindihan ang ilaw. Ang maputlang liwanag ng buwan mula sa bakuran sa bintana ay sapat na para makita ang sarili ko sa madilim na salamin. Natigilan ako. Sino ang babaeng yon sa salamin? Isang mukha na payat na may malalim na kunot na parang bitak sa disyerto. Ang buhok na pilak na parang yelo na mabilis na binigkis sa buhol. Payat na balikat na yumuyuko sa bigat ng hindi nakikitang sakit. Mukhang kakaiba, pagod, at matanda. Pero nang tingnan ko ng malalim ang mga mata niya, doon sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakita ko ang liwanag na hindi kailanman nawala. Ang liwanag ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ang liwanag ng asawa, ina, biyuda na lumaban sa buong buhay at hindi kailanman sumuko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa lumang upuang nakasulok. Ang tela nito ay kupas na. May marka ng pamilyar na puwesto. Dito nakaupo si Ricardo tuwing umaga para basahin ang diaryo na may mainit na kape sa kamay at paa sa maliit na stool. Umupo ako na parang nararamdaman pa ang init niya. Kinuha ko mula sa supot na tela ang tanging alaala na dala ko. Isang lumang larawan na bahagyang maulap ang salamin. Sa laawan, ngumingiti si Ricardo. Ngiti na mabait na nag-ilaw sa mukha niyang balat. Yakap niya ako noon, 30 taong nakalipas. Buhok pa ring itim. Mata na puno ng saya na matagal ko nang nakalimutan. Nakikita mo ba, Ricardo? Bulong ko sa larawan ng paos ang boses. Mabigat ang paghinga ko. Ang dibdib ko ay parang sinisiksik ng bakal. Ang anak na minsang dinakila mo sa balikat. Ngayon ay hinahayaan na yurakan ang nanay niya sa harap ng lahat. Umiiyak ka ba sa katangahan ko? Ang kamay kong nanginginig ay hinaplos ang mukha niya sa laawan at dumating ang mga alaala na parang baha. Nakita ko ang sarili ko noong mga taon na lumipas. Pagkatapos siyang umalis sa mundong ito ng biglaan. Ako, isang batang balo, mag-isa na may maliit na anak. 2, kahit 3 trabaho ng sabay. Sa araw, tumatanggap ako ng tahin para sa mga bautikwe sa sentro. Ang ingay ng makina ay ang tanging musika sa gabi. Halo ng hangin sa mga bitak ng bahay na hindi pa tapos. Ang mga kamay ko ay namamaga at dumudugo mula sa karayom na mabilis na tinusok sa gabi. Para lang makabili ng gatas at pambayad sa eskwela ni Dorian. Pagdating ng gabi, nagsusuot ako ng lumangkot at naglilinis ng opisina ng mga mayamang abogado sa Makati. Nililinis ko ang makintab na mesa ng mahogani kung saan nakaupo ang mga makapangyarihan sa araw. At nagtatanong kung alam ba nila na may babaeng nagpapalit ng panaginip para lang makaupo ang anak niya sa ganoong upuan balang araw. Naalala ko ang isang linggong malakas ang ulan at mataas ang lagnat ni Dorian. Ipinagbili ko ang tanging gintong kwintas na ibinigay sa akin ni Ricardo. Ang huling alaala niya, para makabili ng gamot. Kinagabihan, kumain ako ng tuyong kanin at asin habang tumutulo ang luha. Nahahalo sa lasa ng asin sa labi ko. Lahat para lang magkaroon ng mainit na sabaw ang anak ko. Ginawa ko lahat ng tahimik, walang reklamo. Dahil akala ko natural ang sakripisyo ng ina. Tumayo ako at inilagay ulit ang larawan sa supot.
Pumasok ako sa lumang kwarto ni Dorian na pinanatili kong buo na parang santuwaryo. Nandoon pa ang mga libro sa estante. Ang tropeyong football na tanso na napanalunan niya noong grade 1-0 ay kumikinang pa dahil nililinis ko linggo-linggo. Dito dati ang buong mundo ko, pero ngayong may ibang mundo si Dorian. Mas marangya at maganda. Napagtanto ko na naging multo ako sa mismong bahay na itinayo ko gamit ang kabataan ko. Ang mga mamahaling kasangkapan na binili ni Maribel, ang malamig na sofa na leather, ang madulas na carpet na Faux 4, ay nagpaparamdam sa akin na hindi ako kabilang. Hindi sa akin iyon, at marahil hindi na rin ako kabilang dito. Umupo ako sa gilid ng kama niya, kung saan minsang ikinukwento ko ang maraming kwentong engkanto. Isang mainit na luha, ang huli at isa lang, ang tumulo sa pisngi ko. Malupit ang panahon. Hindi lang kinukuha nito ang kabataan, kundi maaari rin nitong gawing hukom ang anak na pinakamamahal mo. Nakikita ko ang mga damit na luma, hindi dahil mahirap, kundi dahil ang tanging lalaking gusto kong pagandahan ay wala na. Ginugol ko ang buhay ko sa pagtulak sa anak ko pataas para walang humamak sa kanya. Hindi ko lang inaasahan na pag-aabot sa tuktok. Ang unang taong titignan niya nang may paghamak ay ako. Itinaas ko ang kamay at pinunasan ang luha. Ang sakit ay naging kalmadong nakakakilabot. Maaari nila akong insultuhin, maaring ipagkanulo ako ng anak ko, maaari nila akong alisin sa mesa. Pero may isang bagay na hindi nila kayang hawakan. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba. Ang dignidad ay dapat mong ipagtanggol sa sarili mo. Ito ang huling kuta kapag lahat ay gumuho na. Tumayo ako, lumabas ng kwarto na puno ng alaala, at isinara ang pinto ng mahina pero matatag, na parang isinasara ang isang kabanata ng buhay ko. Bumalik ako sa sala at kinuha ulit ang larawan ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga matang puno ng pananampalataya at respeto sa akin. Maingat kong inilagay ang larawan sa drawer ng lumang aparador at sinarhan ng susi. Ang pagkilos na yon ay hindi para itago, kundi para protektahan. Protektahan ang huling malinis na alaala mula sa karumihan ng kasalukuyan. Tumingin ako sa bintana, kung saan nagsisimulang mag-ipon ang maitim na ulap, tinatakpan ang buwan. Ito ang tingin ng mandirigma na napagtanto na nagsisimula pa lang ang laban niya. Ang dilim sa lumang kwarto ni Dorian ay makapal na parang velvet, lumalamon sa lahat ng tunog. Naiwan lang ang pare-parehong ritmo ng aking paghinga. Hindi ako umupo sa kama o hinawakan ang mga libro. Nakatayo lang ako sa gitna ng kwarto at itinaas ang mga kamay sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan na sumisilip sa bitak ng bintana. Hindi na ito mga kamay ng dalaga. Mapa na ito ng isang buhay. Ang mga kalyo sa palad, bakas ng libu-libong tusok ng karayom at mahabang gabi ng pagkuskos sa sahig, ay nawala na sa paglipas ng panahon. Pero nararamdaman ko pa rin ang sakit tuwing nagbabago ang panahon. Hindi ito kamay ng amo na pinaglilingkuran ng iba. Kamay ito ng manggagawa, ng mandirigma. At habang tinitingnan ko sila, nabasag ang nakakatakot na katahimikan ng kasalukuyan. Nagbigay daan sa mga tunog ng nakaraan na bumalik na parang baha. Ang ingay ng lumang singer sewing machine ay parang kanta ng kuliglig sa gabi. Ito ang tanging simponya sa maliit naming bahay sa Tondo. Bahay na ang mga dingding ay hindi pa natatakpan ng semento. Nakikita pa ang pulang ladrilyo na parang sugat na bukas. Ang amoy na nasunog na langis ng makina ay nahahalo sa amoy ng bagong tela at gatas na pulbos ni Dorian na mahimbing na natutulog sa duyan. Masigasig akong nagtatrabaho, nakayuko ang likod, nakatutok ang mata sa karayom. Bawat tusok, bawat sinulid ay hindi lang trabaho. Ito ay patak ng gatas, lampin, ang payak na pag-asa ng bukas na hindi na kailangang magutom ang anak ko. Bawat patak ng pawis na tumutulo sa murang tela ay ladrilyo para itayo ang kinabukasan niya. Kapag kulang ang trabaho sa tahiyan, tinatanggap ko ang paglilinis ng opisina sa gabi sa Makati. Naalala ko pa ang pakiramdam ng ganap na pag-iisa sa mga mataas na gusali na tahimik. May tunog lang ng vacuum at yabag ko sa malamig na marmol na sahig. Ang lamig ng taglamig sa Maynila ay parang nagyayelo sa kaluluwa ko. Ang malakas na amoy ng sabon at chemical sa paglilinis ay nagpapahid ng kamay ko. Nagiging pula at bitak-bitak. Nililinis ko ang makintab na mesa ng mahogani kung saan nakaupo ang mga makapangyarihan na nakaarmani sa araw. At nagtatanong ako kung alam ba ng isa man sa kanila na may hindi nakikitang babae na nagpapalit ng panaginip at kalusugan para lang makaupo ang anak niya sa ganoong upuan balang araw. Si Ricardo, asawa ko, buhay pa noon. Siya ay isang mahusay pero mapagpakumbabang abogado. Lalaki na may pusong mainit na parang araw. Madalas niya akong hintayin kahit hating gabi na. Walang sinasabi, kinuha lang ang namamagang kamay ko.
Isinausaw sa maligamgam na tubig na may asin, at hinimas ng langis. Isang gabi, pagod na pagod, isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Tiningnan niya ako ng malalim at sinabi, "Bilis, alam kong mahirap ang trabaho mo. Pero tingnan mo kung gaano kalusog ang lumalaki nating si Dorian." Ngumiti siya, ngiti na mabait na nag-aalis ng lahat ng pagod. Ipapangako ko, ang anak natin ay hindi na maglilinis ng mesa ng iba. Siya ang upo sa likod niyon, gagamit ng talino para ipagtanggol ang katarungan na parang tatay niya. Naniwala ako sa pangako na iyon. Naniwala ako sa pangarap niya, pero bigla siyang umalis na parang bugso ng hangin. Iniwan akong mag-isa na may hindi natupad na pangarap at anak na itataas. Bago siya mamatay, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Bulong ang boses. "Bilis, tandaan mo, ang pinakamalaking mana na ibibigay natin sa anak natin ay hindi pera, dignidad. Dignidad iyon. Huwag mong hayaang kunin ng kahit sino. At turuan mo ang anak natin na pahalagahan iyon." Ang mga salitang iyon noon ay hindi ko inaasahan na magiging malupit na propesya. Nagbago ang alaala. Ang araw na unang dumating si Maribel, bumalik na parang kahapon lang. Si Dorian, ngayoy gwapong binata, dinala siya ng mayabang sa maliit naming bahay para ipakilala. Buong araw akong nagluto ng pinakamasarap na adobong manok. Ulam na ginagawa ko lang sa espesyal na okasyon. Si Maribel, nakadesigner na damit, umupo sa simpleng upuang kahoy na may pag-iingat. Tiningnan niya ang bahay, mula sa mantel na tinahi ko mismo hanggang sa kupas na wedding photo namin ni Ricardo. At pagkatapos, sinabi niya ng matamis na parang asukal, pero matalim na parang kutsilyo. "Ang bahay ninyo ay napaka-cozy. Gusto ko ang simplicity na to." Huminto siya at tumingin kay Dorian. "Pero Dorian, sa talent at ambisyon mo, dapat mas malaki ang espasyo mo. Isang lugar na makakatulong sa iyo umabot na mas mataas, isang lugar na bagay sa status mo." Mula noon, alam ko na hindi niya nakikita ang tao na si Dorian. Nakikita niya ang potensyal na maaari niyang hubugin. Isang tuol, isang ticket sa mundo ng mayayaman. Nakita niya ang anak ko bilang investment, at ako bilang bahagi ng lumang mana na kailangang itapon. Isinara ko ang mga mata. Itinaboy ang mga alaala na sumasakit sa kaluluwa ko. Bumalik ako sa kasalukuyan, sa dilim at katahimikan ng kwarto ni Dorian. Tiningnan ko ulit ang mga kamay ko. Ang mga peklat na nawala ay parang sumasakit ulit. Hindi ko pinagsisisihan na binigyan ko siya ng pakpak gamit ang dugo at luha ko. Sabi ko sa sarili ko sa salamin. Nasasaktan lang ako na ginamit niya ang mga pakpak na yon para lumipad diretso sa unos ng pagtataksil. Iniwan akong nakahandusay sa lupa. Isinakripisyo ko ang buong buhay ko. Nanalangin ako sa Birhen ng Guadalupe ng maraming beses para lang makatayo ang anak ko sa lipunang ito. Pero lumabas na mas mataas siya. Mas mababa ang tingin niya sa akin. Nakalimutan niya na ang mga kamay na to, na tinawag nilang kamay ng katulong, ang sumuporta sa kanya mula sa unang hakbang. Ang mga kalyong ito ay hindi tanda ng kahinaan. Medalya ito ng pagmamahal, testigo ng dignidad na hindi mabibili ng pera. Ito ang mana ni Ricardo, ang sumpa ng isang balo. Humugot ako ng malalim. Ang hangin sa kwarto ay hindi na nakakalula. Ang sakit ko ay hindi nawala. Nagkristal lang ito, naging matigas at malamig na parang itim na diamante. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Tapos na ang nostalgia. Nalibing na ang kahinaan kasama ng mga luha. Nakaupo sa sala, ang tingin ko ay hindi na ng biktima na sumusuko. Ito ay matalim na tingin ng taong naalala kung sino siya, at higit sa lahat, kung ano ang mayroon siya. Nagkamali sila ng malaki. Minamaliit nila ang isang ina, at magbabayad sila. Ang katahimikan sa bahay na ito ay mabigat, pero hindi nakakatakot. Ang pinakakatakot na katahimikan ay ang ingay. Ito ang alaala ng tawa, ng tinting ng baso, at ng tunog ng aking sariling puso na nababasag isang linggo na ang nakalipas. Ang gabing nagtanim ng binhi ng kahihiyan sa kasal. Ang alaala ko ay hindi nangangailangan ng bagay para maalaala. Bukas na sugat ito, isang mahinang simoy ng memorya ay sapat na para dumugo ulit. Ito ay hapunan sa isang restaurant na pretensyoso ang pangalan. Isang lugar na pinili ni Maribel na parang malilinis nito ang nakaraan kong mahirap ng anak ko. Pumasok ako sa restaurant na parang pumasok sa ibang mundo. Ang hangin ay puno ng amoy ng mantekwila, alak, at yabang. Ang mahinang piano music ay sumasali sa lahat ng sulok. Pero hindi maitago ang peking ngiti at tingin na puno ng hatol. Suot ko ang tanging disenteng damit na natira sa akin. Birding jede na sinasabi ni Ricardo na nagpapakinang sa mata ko. Pero dito, sa gitna ng damit na seda at branded na suite, parang relikya ako mula sa lumang museo. Parang mansa ako sa kanilang mamahaling carpet.
Pagkaupo ko, nagsimula ang palabas. Si Emares Aurelia, ina ni Maribel, isang babaeng ngiti na matamis na parang pulot, pero tingin na matalim na parang basag na salamin. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Uminom ng tsampag, at sinabi sa anak ng mapang-uyam. Maribel, anak, tingnan mo. Klasikong klasiko. Binigyang diin niya ang salitang, klasiko, ng may awa, na parang antigong bagay na malapit ng itapon. Si Placida, ang malisyosong matalik na kaibigan ni Maribel na parang asong tapat, agad na sumali, hinawakan ng baso ng alak, ikinalog ng elegante, at itinuro ako. Tita Bilis, madalas ka ba sa ganitong lugar? Nag-aalala lang ako na baka hindi bagay sa panlasa mo ang pagkain dito. Baka masakit sa tiyan at magkagulo pa. Nanatili akong tahimik at ngumiti. Ngiti na inensayo ko sa buong buhay para itago ang unos sa loob. Tiningnan ko si Dorian. Ang anak ko ay hindi man lang makatingin sa mata ko. Iniwasan niya ang tingin ko. Nagkunwaring abala sa paghiwa ng steak. Steak na presyo ay katumbas ng buong budget ko sa palengke sa isang buwan. Ang katahimikan niya ay isang uri ng pakikipagsabuatan. Nang dumating ang usapan tungkol sa damit para sa engagement party, tumingin si Maribel sa akin ng peking nag-aalala. Nay, tawag niya sa salitang hindi niya kailanman sinabi ng tapat. Dapat madilim ang suot mo noon, itim o navy blue, para hindi mo maipakita ang totoong papel mo sa seremonya. Alam mo na, ang nasa background ay hindi dapat masyadong makita. Naging makapal ang hangin sa mesa. Si Cesario, ama ni Maribel, lalaking mukhang elegante pero mata na laging nagkalkula, tumikhim at nagpalit ng topic, pero naitanim na ang kahihiyan at nagsisimula ng tumubo. At noon lumabas ang huling patalim. Nagsalita si Dorian. Ang boses niya ay nag-alinlangan, mahina, na parang sinasalita ng ibang tao na gumagalaw sa likod niya. Nay, si Maribel at ako ay may malaking business project. Karamihan ng puhunan ay galing sa parents niya. Pero kailangan namin ng kaunting dagdag na kolateral para maaprubahan ng bangko ang loan. Inilagay ko ang mabigat na tinidor na pilak sa plato. Ang tunog ng metal sa porselana ay tuyo. Tiningnan ko ng diretso ang anak ko sa unang beses ng gabing yon. Pinipilit siyang harapin ako. Magkano ang kailangan mo? Mabilis na sumagot si Maribel para sa kanya. Hindi binigyan ng pagkakataon si Dorian na mag-alinlangan. Oh, hindi naman. Paano namin abutin ang pera mo? Para yan sa retirement mo. Ngiti niya ay fake. Kailangan lang namin na pirmahan mo ang papeles para ilipat ang lumang bahay sa tondo kay Dorian. Isa ka lang namang anak niya. Sa kanya rin naman lahat ng ari-arian mo balang araw. Di ba? Ang puso ko ay parang sinisiksik ng hindi nakikitang kamay. Ang bahay na yon ay hindi lang ladrilyo at semento. Diyan huminga ng huling hininga si Ricardo. Diyan ako nagpupuyat sa makina ng tahiin para palakihin si Dorian. Bawat bitak sa dingding ay kwento, alaala. Ito ang huling kuta ko. Tiningnan ko si Dorian na naghihintay. Umaasa na tatanggi siya. Umaasa na sasabihin niyang ideya lang, yon ni Maribel. Umaasa sa natirang dignidad sa anak na may apelidong Ontiveros. Pero ibinabalang niya ang ulo sa plato. Iniwasan ang tingin ko. At bulong na. Nay, please huwag mo akong ipahiya sa harap ng pamilya ng asawa ko. Lumang bahay lang yan. Mas mahalaga ang future namin, di ba? Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Hindi ako makahinga. Tumayo ako ng walang salita at naglakad patungo sa banyo. Sa daan, dumaan ako sa sulok kung saan nagbubulungan si Maribel at ina niya. Si Michael, ang mahiyain na pamangkin ni Dorian na dinala lang para makumpleto ang grupo, ay nakaupo malapit, abala sa cellphone. Apalipas na sana ako, pero pinigilan ako ng boses ni Aurelia. Sige lang, ipapirma mo lang sa kanya ang papeles. Matanda na yan. Ano bang alam niya sa pagbabasa? Ipakita mo lang kung saan pirmahan. Susunod yan. Madali lang linlangin ang mga taga-probinsya. Si Maribel ay tumawa ng malamig at puno ng paghamak. Huwag kang mag-alala, ma. Easy lang. Akin na talaga si Dorian. Gagawin niya ang lahat ng gusto ko. Natigilan ako sa likod ng marmol na dingding. Hawak ang supot na tela ng mahigpit na pumuti ang mga buko. Hindi lang bahay ang gusto nilang kunin ngayon. Gusto nilang burahin ang pag-iral ko. Gawing tanga ako, marioneta sa dula nila. Lumingon ako ng tahimik nang hindi nila ako makita. Sa pagtalikod ko, tiningnan ako ni Michael. Sa inosenteng mata niya ay nakita ko ang awa at kaunting takot. Hindi niya alam na habang nagpapanggap na naglalaro, ang cellphone ng bata ay nagre-record ng audio ng aksidente. Bumalik ako sa mesa at umupo. Walang nagsalita. Akala nila ang katahimikan ko ay pagsuko. Huminga ng maluwag si Dorian. Siguro akala niya na kumbinsi niya ako. Pero mali sila.
Ang katahimikan ko ay hindi na misyon nila. Naging sandata na ito. Nang gabing yon, paglabas ko sa restaurant na marangya, pero bulok, napagtanto ko ang lahat. Ang puso ko ay hindi na sumasakit, patay na ito, at mula sa abo nito ay ipinanganak ang isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Isang palakpak, dalawang palakpak. Ang tunog ng kamay ni Dorian ay malakas at puno ng pag-apruba. Ang tunog na yon ay hindi katulad ng anumang narinig ko noon. Hindi ito palakasan. Ito ay palakol ng berdugo. Inilalagay ang huling pako sa kabaong na inilibing ang pagmamahal namin bilang ina at anak. Sa mismong sandaling yon, parang nawala ang lahat ng tunog sa bulwagan. Ang nasisiyahang tawa ni Emares Aurelia, ang bulong-bulungan ng karamihan, ang tunog ng basong nabasag sa bar. Lahat ay lumubog sa makapal na kawalan ng saysay. Ang mundo ko ay lumiliit hanggang sa isang imahe. Isang pelikula sa slow motion na nakakakilabot. Ang anak ko, ang batang minsang pinrotektahan ko mula sa ulan at hangin gamit ang sarili kong katawan, ay naroon nang umingiti ng mayabang sa babaeng nanlait sa nanay niya. Ang ngiti niya na maliwanag at malupit ay ang huling saksak. Ang puso ko ay tumigil noon. Hindi ito nabasag, dahil maaari pa sanang ayusin. Hindi ito naging abo na ikakalat ng malamig na hangin ng pagtataksil. Si Maribel ay tumingin sa akin. Ang ngiti sa labi niya ay lalong naging tagumpay nang makita ang buong pag-apruba ng asawa. Nanalo na siya. Napatunayan niya ang kapangyarihan niya. Lumapit siya sa mikropono. Ang tono ay parang reyna na nagbibigay ng pabor sa tanga niyang bayan. Oh, come on. Huwag kayong masyadong seryoso. Biro lang yon para malighten ang mood. Tiningnan niya ako ng peking awa. Anyway, kailangan nating ayusin ng tama ang mga role sa pamilya. Lahat dapat may ayos. Ang mga salita niya, magaan na parang balahibo, ay may bigat na parang bato na dumudurog sa kaluluwa ko. Hindi lang ako nilait, nagtataguyod siya ng bagong batas. Isang orden kung saan ako ay isang pariya sa pinakamababang hagdan. Anino na walang pangalan. Si Dorian ay ibinaba ang kamay. Tiningnan ako. Ang tingin na yon, Diyos ko. Ang tingin na yon ang maghahabol sa akin habang buhay. Hindi ito tingin ng pagsisisi, kahit sandali. Hindi rin ito duwag. Ito ay malamig, desisyon. Tahimik na utos na tumahimik ako at tanggapin ang lugar ko. Sa isang segundo, hindi na siya anak ko. Hindi na siya ang batang pinalaki ko sa dugo at luha. Noon ko siya tiningnan hindi bilang anak, kundi bilang estranghero na may dugo ng asawa ko. Kasabwat, traidor sa sumpa sa harap ng Diyos at karangalan ng pamilya Ontiveros. Hindi ako umiyak, kahit isang luha. Ang luha ay para sa kalungkutan, at ang nararamdaman ko noon ay higit pa sa kalungkutan. Ito ay ganap na kawalan ng pag-asa, walang hanggang kawalan. Ang paghinga ko, na dating putol-putol at mahirap, ay naging regular at mabagal na nakakatakot. Parang dagat bago ang bagyo, lahat ng alon ay tumigil, nag-iipon ng lakas para sa tsunami na sumisira. Ang mga mata ko, na lagi nang nakayuko dahil sa kompleks at pagsuko, ay tumaas na. Tiningnan ko ng diretso si Dorian, walang laman, malamig, walang pagmamahal, walang sakit, walang anuman. Naririnig ko ang boses sa isip ko. Malinaw at desisyon na parang hatol ng kamatayan. Ito ay maikling epitaph, isang parusa. Namatay ang anak ko sa tingin niya mula noon. Walang sinabi. Ang katahimikan ko ay mas nakakatakot kaysa anumang sumpa. Tumayo ako ng tahimik. Ang upuang kahoy ay umingit ng tuyo. Ang tanging tunog mula sa gilid ko. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Naghihintay ng drama. Naghihintay na umiyak ako. Mahimatay. Gumawa ng bagay sa papel ng mahinang biyenan na ipinataw nila. Pero nanatili lang ako roon. Tuwid ang likod, taas ang baba. Tumalikod ako at naglakad ng hindi nagmamadali, hindi tumatakbo. Bawat hakbang ay matatag sa malamig na marmol na sahig. Hindi ako naglakad patungo sa labasan. Dumaan ako sa harap ng entablado, kung saan nakatayo ang anak ko at manugang na parang nagwawalang estatwa. Pagdaan ko kay Dorian, hindi ko siya tiningnan. Bulong lang ng sapat para marinig lang niya at ng asawa niya. Enjoy mo yan, dahil mula ngayon ay ulila ka na. Nakita ko kung paano siya natigilan. Nakita ko kung paano nagyelo ang ngiti ni Maribel sa labi. Nagpatuloy ako sa paglakad. Ang karamihan ay nagbigayan daan. Tahimik na parang multo. Tiningnan nila ako, hindi na ng asar, kundi ng gugula at marahil may kaunting takot. Hindi nila naintindihan na ang babaeng dumaan, na, ay hindi na ang bilis na kilala nila. Ang matandang ina, mahina, sumusuko, at walang kondisyong nagmamahal sa anak. Namatay na ito sa sandaling tumunog ang palakpak na iyon. Pinatay ito ng sariling anak, at sinumang babangon mula sa libingan ng pagtataksil na, yon,
ay hindi na makikilala ang salitang tawad. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa lumang study ni Ricardo, lugar na sinarhan ko ng susi, at hindi ko na binuksan sa loob ng 10 taon. Hindi dahil sa alikabok, kundi sa takot. Natakot akong durugin ako ng makapal na alaala, na ipaalala sa akin ang mahinang babae na minsang ako. Pero nang gabing yon, wala na akong takot. Kailangan ko ang lakas niya. Kailangan ko ang linaw ng isang abogado, at ang kalupitan ng lalaking ipinagkanulo. Nagsimulang sumikat ang araw. Ang unang sinag ng kulay-abo na liwanag ay sumilip sa bitak ng bintana. Pinuputol ang dilim sa mga piraso. Ang katahimikan ng umaga ay may desisyon at malamig na hangin. Kagabi, ang mabait na ina sa loob ko ay pinatay ng sariling anak. Ngayong umaga, nagising si Belize Ontiveros, ang babaeng humihingi ng katarungan. Hindi na ako ang nanginginig na babae sa lumang bahay. Parang lumang leon na natulog ng matagal sa sakit. Dahan-dahang binubuksan ang mata. Ang mga kuko ay maaring mapudpod sa paglipas ng taon. Pero naroon pa rin, nakatago sa malambot na unan ng pasensya. At kagabi ay inihasa ulit ng luha at kahihiyan. Ang mga kamay ko nasanay sa karayom, at trapo sa paglilinis ay ngayoy dumudulas sa makinis na ibabaw ng mahogani na mesa. Hindi na nanginginig, matatag na. Ang mga kamay na sanay magdama ng sirang damit ay naghahanda na ngayon na punitin ang belo ng kasinungalingan. Binuksan ko ang drawer na sinarhan ng susi. Ang kahoy ay naglabas ng mahinang click. Sa loob, sa halip na lumang pluma, ay isang bungkos ng kay na tanso na kupas na. Kinuha ko. Nararamdaman ang malamig na bigat sa balat ko. Bawat susi ay sekreto. Isang pinto sa nakaraan na sinubukan kong ilibing. Lumapit ako sa painting ng field ng lavender sa dingding. Regalo sa amin ni Ricardo sa kasal. Inyangat ko ng mahina. Sa likod ng painting ay hindi walang dingding, kundi metal na pinto ng wall safe. Isinukso ko ang pinakamabigat na susi sa lock. Ang tunog ng metal na susi ay sumalang sa tahimik na kwarto. Hindi ito tunog ng pagbukas. Ito ay starting shot na nagpapahiwatig ng simula ng digmaan. Dahan-dahang nabuksan ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob ay hindi alahas na diamante o bungkos ng pera. Hindi naniniwala si Ricardo sa mga ganoong bagay. Sa loob ay may mas makapangyarihan. Mga folder na leader na maayos na nakabind, kontrata, sertipiko ng shares, trust funds, mga bagay na itinuro sa akin ni Ricardo bago mamatay na buksan lang kapag kailangan ng katarungan. Hindi kapag sinusubok ang pagmamahal. Hinaplos ko ang mga dokumento, bawat pangalan, bawat numero, ay pamilyar na parang linya sa sariling kamay ko. Grupo Logistico Ontiveros, founding shares, voting rights. Itinago ko ito, katulad ng pagtatago ko sa tunay kong pagkatao sa loob ng maraming taon bilang mahirap na balo. Balak kong dalhin ang sekreto na to sa libingan. Akala ko ang walang kondisyong pagmamahal ng ina ay makakaprotekta sa lahat. Gusto kong bigyan si Dorian ng ina, hindi boss. Pero hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na maging disenteng ina. Inakalang kahinaan ang pagmamahal ko. Inakalang kamangmangan ang sakripisyo ko. Mali ako. Kinuha ko ang lumang cellphone ko. Ang ginagamit ko lang para tumawag at tumanggap. Ang daliri ko ay nagyal ng may desisyon ng sequence ng numero na memorado ko sa loob ng 10 taon. Pero hindi ko kailanman nilakasan ang loob na tawagan. Ang numero ni Emerson Padilla. Sinagot agad, bago pa man magring ng pangalawang beses. Ang boses ng lalaki ay tuyo, propesyonal, at puno ng paghihintay. Nandito po ako, Emares Ontiveros. Walang hello, walang bilis. Tinawag niya ako sa pinaka-formal na pamagat, na parang nakaupo siya sa tabi ng telepono sa loob ng 10 taon na naghihintay sa tawag na to. Si Emerson, ang abogado ni Ricardo na pinakatapat at matalino. Tumingin ako sa bintana, kung saan nagsisimulang sumikat ang bagong araw. Ang langit ay hindi na kulay-abo, nagiging pula na kahel, ang kulay ng apoy. Ang boses ko ay walang emosyon, pero matatag na parang bakal na pinatigas sa yelo. Emerson, oras na. Narinig ko ang mahinang hinga sa kabilang linya. Isang paghinga ng ginhawa, isang paghahanda. Huminto ako, pagkatapos ay nagpatuloy. Bawat salita ay pait na nag-ukit sa hangin. Emerson, oras na para linisin ang basura sa sarili kong bahay. Naiintindihan ko po, Emares. Mabuti. Sinabi ko. Ang dignidad ay hindi pinapakiusapan, Emerson. Ito ay kinukuha gamit ang katarungan. At minsan, ang katarungan ay nangangailangan ng pangil. Lubos po akong sumasangayon. Emares, handa na po ang lahat. Binigay ko ang huling utos. Ang boses ko ay hindi na namatandang taga-probinsya ng amo na ito. Bawiin natin hindi lang ang ari-arian.
Bawiin natin ang dignidad. Binaba ko ang tawag ng hindi naghihintay ng sagot. Nanatili ako roon, tinitingnan ang lumang bahay sa tondo na lubos nilang hinahangad, ang lugar na puno ng alaala ko. Akala nila, nagnanakaw sila ng kuta. Bulong ko kay Ricardo. Pero hindi nila alam na yon lang ang pain. Ang tunay na laban ay hindi doon. Nagsimula na ang laro, at ako ang sumusulat ng mga patakaran. Hindi ako umalis, umurong lang ako sa dilim sa likod ng bulwagan. Nakasandal sa malamig na marmol na haligi, at tinitingnan sila. Tiningnan ko ang karamihan na tumatawa at nag-uusap. Nakikita sila bilang marioneta sa marangyang dula na malapit ng matapos. Ang mga ilaw na kristal sa itaas nila ay parang luha ng diamante. Ang tinting ng baso ng tsampag ay parang pagsabog ng tiwala na nabasag. At sa gitna ng entablado ay ang manugang ko, si Maribel. Tinatamasa niya ang sandali ng tagumpay. Pagkatapos ako ipahiya at makatanggap ng palakpak mula sa sariling asawa, akala niya natanggal na niya ang huling pabigat. Ang mukha niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang ngiti niya ay matamis, pero puno ng tinik na lason. Ang buong pamilya niya, mula kay Emares Aurelia na nagpapaypay ng mayabang hanggang kay Emar Cesario na tumatango ng nasisiyahan, lahat ay may ekspresyon ng mga nanalo ng madali. Itinaas niya ang baso, ang boses na malambot na tumunog sa buong bulwagan. Mga ginoo at ginang, ang isang dakilang dinastiya, binigyang diin niya ang bawat salita, ay hindi maaring hilahin pababa ng nakaraan o ng mga nabibilang sa nakaraan. Ang tingin niya ay mabilis na napunta sa madilim na sulok kung saan ako nakaupo. Isang tingin na puno ng pahiwatig. Ngayon, bubuksan natin ang bagong kabanata para sa pamilya Figueroa at Ontiveros, isang kabanata ng klase, ng kasaganaan, at ng kinabukasan na walang puwang para sa mga lumang bagay. May palakpak, pero sa pagkakataong ito ay medyo mahina. Nagsimulang maramdaman ng ilang bisita na may mali. Si Dorian ay katabi ng asawa, tumatango ng pag-apruba na parang robot. Tumingin siya sa likod ng bulwagan at nagtagpo ang tingin natin. Sa isang sandali, nakita ko ang pagkagulat niya. Isang saglit ng kalituhan, isang kidlat ng sala sa mata niya, pero mabilis na pinatay ng lamig. Ang tingin niya ay tahimik na babala. Nay, huwag mong gawing mas malala. Tanggapin mo na ang lugar mo. Noon ko alam na oras na. Lumabas ako sa dilim. Hindi mabilis o mabagal. Bawat hakbang ay matatag at pare-pareho sa malamig na marmol na sahig. Naglakad ako ng tuwid ang likod, taas ang baba. Isang postura na hindi ko pinanatili sa buong taon bilang sakripisyong ina. Ang lumang supot na tela ay nasa kamay ko pa rin. Pero hindi na simbolo ng kahirapan. Simbolo na ito ng pasensya na umabot na sa hangganan. Ang karamihan ay tumahimik. Ang mahinang musika ay huminto ng tuluyan. Nagbigayan daan sila sa magkabilang panig, na parang nagkahiwalay ang dagat na pula para kay Moises. Hindi nila naintindihan ang nangyayari, pero nararamdaman nila ang malamig na hangin. Isang tahimik na kapangyarihan na nagmumula sa babaeng kanina lang nilay. Si Silvana, ang MC, ay umurong ng isang hakbang, kinakabahan. Binigay niya ang entablado. Huminto ako ng ilang metro mula sa entablado. Hindi ako umakyat. Hinayaan kong tingnan nila ako pababa. Tiningnan ko ng diretso si Maribel na natigilan sa gitna ng pangungusap. Ang ngiti sa labi niya ay nagyelo na parang plastik na bulaklak na nakalimutan sa lamig. Sinubukan niyang ibalik ang composure. Bumalik ang ngiti sa labi niya, pero sa pilitan na. Oh, tingnan ninyo kung sino ang nandito. Sabi niya sa mikropono na sinusubukang magpatawa. Ang aking mahal na biyenan, iniisip ba ninyong umakyat siya para magbigay ng blessing o ikukwento sa lahat ang mga araw niya bilang katulong ng pamilya natin? Sumabog ang tawa sa mesa ni Placida at Aurelia. Akala nila ito ang huling suntok, ang pinakamatinding kahihiyan. Pero hindi ako gumalaw. Tiningnan ko siya ng diretso, ang tingin na tumusok sa mamahaling damit pangkasal, sa perpektong makiyop, para makita ang kawalan ng seguridad at kasakiman sa loob niya. Hindi ako sumigaw. Ang boses ko ay kamanghamanghang kalmado, pero dahil sa ganap na katahimikan ng bulwagan, sapat na ito para marinig ng lahat. Ang unang tanong ko ay para kay Maribel. Maribel, nagsalita ka tungkol sa bagong kabanata para sa pamilya Ontiveros. Pero alam mo ba kung saan nakatayo ang pundasyon ng pangalang yon? Ang karangalan ng pamilya na sinusubukan mong saluhan. Nag-alinlangan siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong tanong. Siyempre, sa tagumpay, sa yaman. Mali ka. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay matatag pa rin. Nakatayo ito sa katotohanan at katarungan. Kaya bago mo isulat ang bagong kabanata, siguraduhin mong hindi ito nagsisimula sa kasinungalingan. Pagkatapos ay tumingin ako kay Dorian.
Ang puso ko ay hindi na sumasakit, walang laman na lang. Tiningnan ko ng diretso ang mga matang sinusubukang iwasan ako. Ang pangalawang tanong ko ay parang kutsilyo na malalim na tumusok sa konsensya niya, sa memorya niya. At ikaw, Dorian, anak ko, tinawag ko siya sa pangalang hindi ko na nararamdaman. Naalala mo pa ba ang pangalan ng tatay na nagbigay sa iyo ng apelidong yon? Naalala mo pa ba ang itinuro niya tungkol sa dignidad? Pumutla si Dorian, umurong ng isang hakbang. Si Maribel ay nagsimulang maramdaman na may seryosong mali. Hinawakan niya ang braso ni Dorian na parang naghahanap ng suporta. Ang tensyon sa bulwagan ay nararamdaman. Lahat ay huminga ng malalim. Naghihintay sila ng sagot. Naghihintay na may mangyari. Magpatuloy kayong tumawa. Naisip ko habang tinitingnan ang mga mukhang nalilito ng pamilya Figueroa. Dahil ang ngiting yon ang tanging may iwan sa inyo pagkatapos ng gabing ito. At sa mismong sandaling yon, na parang pinlano ng tadhana, may malakas na tunog. Ang malalaking kintuan ng oak ng bulwagan ay biglang nabuksan. Lahat ng tingin ay napunta doon. Isang lalaki na nakaperpektong suit, walang emosyon sa mukha, at may hawak na itim na leather na briefcase. Pumasok siya. Ito si Emerson. Hindi tiningnan ang kahit sino. Naglakad ng diretso patungo sa akin. Oras na para tanggalin ang mga maskara. Ang dalawang tanong ko ay nakabitin sa hangin. Inilulunod ang lahat ng tunog. Pumutla si Dorian. Si Maribel ay nagsimulang maramdaman na may mali talaga. Ang pagiging mayabang sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng manipis na takot. Oras na para tapusin ang dula na to. Sa mismong sandaling yon, ang malalaking kintuan ng oak ng bulwagan ay biglang nabuksan. Pumasok si Emerson Padilla. Nakaperpektong suit, walang emosyon sa mukha, at may hawak na itim na leather na briefcase. Ang presensya niya ay naglalabas ng tahimik na kapangyarihan na nagpahinto ng hininga ng lahat. Hindi tiningnan ang kahit sino. Ang matalim na tingin niya ay diretso sa akin. Tumayo si Emerson sa harap ko at sa paggagulat ng lahat. Yumuko ng may respeto. Emares Ontiveros, sabi niya, malalim at malinaw ang boses. Handa na po ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod siya, humarap sa entablado, humarap sa mga natigilan sa kalituhan. Nagbigay senya si Emerson sa technical team. Ang malaking LED screen sa likod nina Maribel at Dorian na nagpapakita ng cheesy romantic photos nila ay biglang namatay. Pagkatapos ay nag-ilaw ito na may itim na background. At isang audio recording ang tumunog ng malinaw sa advanced na sound system ng hotel. Ang boses ni Aurelia na mapang-uyam. Ipapirma mo lang sa kanya ang papeles. Matanda na yan. Ano bang alam niya sa pagbabasa? Pagkatapos ay ang malamig na tawa ni Maribel. Huwag kang mag-alala, ma. Easy lang. Akin na talaga si Dorian. Gagawin niya ang lahat ng gusto ko. Isang ng pagkagulat ang sumalang mula sa karamihan. Nagsimulang magbulong-bulungan na parang bubuyog. Ang pamilya Figueroa ay natigilan. Ang mga mukha nila ay pumuti na parang estatwa ng wax. Si Emar Cesario ay nanganga. Si Emares Aurelia ay halos mabitawan ang paypay niya. Si Maribel ay nakatitig sa screen na hindi makapaniwala sa naririnig. Ang pangalawang suntok ay mas malamig at desisyon. Binuksan ni Emerson ang kanyang briefcase. Ang tunog ng metal na lock ay sumalang sa katahimikan. Kinuha niya ang makapal na folder at nagdeklara ng matatag ang boses ng abogado. Bawat salita ay martilyo sa kanilang yabang. Ayon sa testamento ng yumaong abogadong Ricardo Ontiveros at mga legal na dokumentong notaryado at may bisa, huminto si Emerson. Tiningnan ng diretso si Emar Cesario. Idineklara ko na si Donna Beliz Ontiveros ay ang legal at nag-isang may-ari ng 20% ng founding shares ng Grupo Logistiko Ontiveros kasama ang lahat ng voting rights na kaukulang. Huminto si Emerson. Hinayaan na tumira ang impormasyon sa isip ng bawat isa sa bulwagan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang sinumang gagawa ng pandaraya, pamimilit, o pagsabuatan para agawin ang ari-arian ni Emares Beliz Ontiveros ay pahaharapin sa pinakamataas na parusa ng batas. Crash! Crash! Ang baso ng tsampag sa kamay ni Maribel ay nahulog sa sahig at nabasag. Katulad ng imperyo ng buhangin na sinubukan niyang itayo. Natumba siya. Ang magandang mukha niya ay ngayoy puno ng gulat. Si Dorian ay umurong ng isang hakbang, dalawang hakbang. Tiningnan ako na parang nakikita niya ang nanay niya sa unang beses sa buhay. Sa mga mata niya, hindi na ako ang lumang nanay taga-probinsya, higante na nagising. Pumutla ang mukha niya ng mapagtanto na ipinagbili niya ang kaluluwa at pagmamahal ng nanay para sa bagay na hindi niya kayang maabot. At noon ko inilabas ang huling suntok. Umakyat ako sa entablado. Si Silvana ay umurong ng nanginginig, binigyan ako ng daan.
Hindi ko tiningnan si Dorian. Hindi ko tiningnan ang pamilya Figueroa. Kinuha ko ang mikropono mula kay Silvana. Tiningnan ko ng diretso ang mga matang puno ng gulat ni Maribel. Manugang ko, simula ko. Ang boses ko ay kakilakilabot na kalmado. Kanina lang, tinawag mo akong katulong. Huminto ako, hinayaan ang katahimikan na balutin ang lahat. Hinayaan ang bawat isa na alalahanin ang sariling tawa. Pero may katotohanan na nakalimutan mo. Tumingin ako kay Cesario, ama ni Maribel, ang lalaking pumutla na parang malapit ng ma-heart attack. Ang boses ko ay nagyayelo, bawat salita ay hatol. Ang katulong na to ang payahong taong pumirma, 0 taon na ang nakalipas sa kontrata na nagpaunlad ng maliit na construction company ng tatay mo na maging partner ng Ontiveros. Ang pagkagulat ay lumabas sa mukha niya. Tumalikod ako kay Maribel. Isang ngiti ng superioridad ang lumabas sa labi ko. Hindi kayo pumasok sa pamilya ko para itaas ang status ninyo. Kayo ang nagtatrabaho para sa akin. Natumba si Maribel. Hindi maaari. Nay, pasensya na. Nagsimulang magmakaawa ang boses niya na nanginginig, pero huli na. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa karamihan, sa mga mukha na minsang nanlait sa akin. Maaari ninyong kunin ang kabutihan ko, pero hindi ninyo kailanman magkakaroon ng lakas para hawakan ang karangalan ko. Ang dignidad ng Ontiveros ay hindi ipinagbibili. Iniwan ko ang mikropono. Tapos na ang dula, at sa entabladong ito ay isa lang ang nanalo. Ang presyo na babayaran nila ay nagsisimula pa lang. Ang deklarasyon ko ay parang hatol ng kamatayan na nakabitin sa ulo ng angkan Figueroa. Nabasag ang katahimikan sa bulwagan. Napalitan ng bulong-bulungan ng pagkagulat at paghamak. Ang mga bisita na kanina ay tumatawa ay ngayoy umuurong. Lumilikha ng bakanteng espasyo sa paligid ng pamilyang kinamumuhian, na parang may nakakahawang sakit na tinatawag na pagtataksil. Si Maribel ang unang gumuho. Nabasag ang maskara ng reyna. Ang mukha niyang perpektong may makyup ay ngayoy puno ng luha at gulat. Natumba siya mula sa entablado. Ang kabibi ng yabang ay nabasag. Nagpapakita ng makasarili at kahabag-habag na tao. Ang mamahaling damit pangkasal ay ngayoy mukhang panghihinayang. Parang sudaryo para sa kanyang mga ilusyon. Lumuhod siya sa harap ko. Ang damit na puti ay dumudulas sa maruming sahig. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng damit ko. Umiiyak ng malakas, ang pagsusumamo ay lumalabas ng kakaiba. Donna Belize, Nay, biro lang po. Biro lang talaga. Mahal ko talaga si Dorian. Patawarin niyo po ang katangahan ko. Hindi po namin alam. Tiningnan ko ang babaeng lumuluhod sa paanan ko. Walang awa sa mga mata ko. Nasusuka lang ako sa pagmamahal na minsang sinubukan kong palagiin para sa kanya. Umurong ako ng isang hakbang. Malamig na inalis ang laylayan ng damit ko mula sa kamay niyang desperado. Ang kamangmangan ay hindi dahilan para sa kalupitan. Maribel, sabi ko ng kalmado. At huwag mo akong tawaging Nay. Wala akong manugang na galing sa lahi ng ahas na tulad mo. Sa oras na yon, sumugod si Dorian. Ang mukha niya ay maputla sa huling pagsisisi. Napagtanto niya ang lahat. Napagtanto niyang ang imperyo na sinubukan niyang hawakan ay buhangin lang at ipinagpalit niya ang karagatan ng pagmamahal ng ina sa kastilyong iyon. Nay, pasensya na. Mali ako. Nay, pasensya na. Inabot niya ang kamay para hawakan ang braso ko na parang batang nawawala na naghahanap ng kanlungan. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pagsisisi na dapat sana ay lumitaw ng mas maaga. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang boses ko ay hindi galit, malupit na katotohanan. Ang huling saksak na pumutol sa manipis na sinulid na nag-ugnay sa amin. Huwag mo akong tawaging Nay, sabi ko. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Namatay ang inang yon sa sandaling nagpalakpak ka sa paghamak sa kanya. Ang taong nasa harap mo ngayon ay ang iyong nagpautang, Dorian, at may utang ka sa akin na hindi mo kayang bayaran. Natigilan si Dorian. Ang braso niya ay nahulog ng walang lakas. Ang katotohanan sa mga salita ko ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Samantala, si Emerson ay tahimik nang nagtawag. Tumango siya kay Doña Renilda Macori, ang makapangyarihan at tapat na kaibigan ni Ricardo na nakasaksi sa lahat mula sa malayong mesa. Kinuha ni Doña Renilda ang cellphone at ilang minuto lang ang nakalipas. Ang cellphone sa bulsa ni Emar Cesario ay nag-vibrate. Ang mukha niya ay naging kulay abo nang basahin ang mensahe. Ang labi niya ay gumalaw ng walang tunog. Ang imperyo niya, na inalay niya ang karangalan, ay gumuho sa isang text message lang. Tumalikod ako sa pamilyang kinamumuhian na ngayoy parang estatwa ng bato na maputla. Ang huling hatol ko ay sinabi ng kalmado, pero bawat salita ay puno ng parusa. Emerson,
Tawag ko nang hindi tinitingnan siya. Emares, sumagot siya agad. Ipagbigay alam sa security ng hotel. Ayaw ko nang makita ulit ang mga miserableng taong ito sa party ko. Huminto ako, pagkatapos ay nagpatuloy. At tawagan ang bangko. I-freeze agad ang account ng kumpanya nila para imbestigahan ang pandaraya sa pananalapi at pagtatangka na agawin ang ari-arian. Tiningnan ko ng diretso si Emar Cesario. Ang katarungan ay maaring magtagal, Emar Figueroa, pero alam nito ang eksaktong address ng mga traidor. Ang hatol ay naibigay na. Tapos na ang seremonya rito, anunsyo ko. Tumalikod ako at umalis, iniwan ang ganap na kaguluhan. Ang hiyaw ni Maribel na hysterical, ang sigaw ni Emares Aurelia bago mahimatay, ang bulol na tawag ni Emar Cesario sa abogado niya. Pero ang lahat ng tunog na iyon ay hindi nakabilang sa mundo ko. Mga labi na lang iyon ng imperyo ng buhangin na winalis ng isang alon. Naririnig ko ang mabilis na yabag ng security, ang bulong-bulungan ng karamihan na puno ng paghama. Hindi ako lumingon. Alam kong si Emerson ang bahala sa iba. Paglabas ko ng bulwagan, nakita ko ang mga waiter na nagsisimulang maglinis ng mga mesa. Nililinis nila ang mga piraso ng basong nahulog ni Maribel. Ganyan nga, naisip ko. Oras na para linisin ang basura. Lumabas ako ng gabi na hindi bilang biktimang tumatakbo, kundi bilang reyna na bumabalik sa kaharian niya. Isang kahariang itinayo ulit sa pundasyon ng dignidad. Isang kahariang walang puwang para sa pagtataksil. Kinabukasan, nagising ako sa bahay. Lumipas na ang bagyo, iniwan ang langit na asol na kristal. Walang ulap. Nagluto ako ng tsaa na manzanilla at lumabas sa maliit na hardin sa likod, kung saan si Ricardo ay nag-alaga ng rosas na gustong-gusto ko. Ang liwanag ng araw sa umaga ay mainit at malambot. Naglalaban ang lahat ng bakas ng pagod mula kagabi. Humugot ako ng malalim. Wala na ang mapait na lasa ng galit. Amoy na lang ng basang lupa pagkatapos ng ulan at purong pabango ng rosas na namumuko. Isinuot ko ang guwantes sa paghahardin at gamit ang maliit na gunting. Nagsimulang mag-trim ng mga dahon na luma at sanga na patay. Ang pagkilos ay malambot, mabagal. Parang nililinis ko ang sariling kaluluwa. Tinatanggal ang mga bahaging lason na matagal nang nakaugat. Ang mga kamay ko, kalyo sa trabaho at sakit, ay ngayon nag-alaga ng bagong buhay. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan o galit. Malalim na kapayapaan lang. Ang kapayapaan ng taong lumaban para sa tama at nanalo. Ang kapayapaan ng kaluluwa na nakahanap ulit sa sarili habang inaalagaan ang mga rosas. Lumapit si Sandra, isang batang babae na nakatira sa dulo ng kalye at kilala ko lang mula sa simbahan, nang mahinhin sa bakod. Nakilala ko siya, nandoon din siya kagabi. Nakatayo ng tahimik sa sulok na may hawak na cellphone. Tiningnan niya ako nang may halo ng paghanga at hiya. Maambilis, simulan niya ng bahagyang nanginginig ang boses. Nag-file na po ako ng divorce ngayong umaga. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa takot at paghama. Kagabi, nang makita ko kayong tumayo, nakakuha na po ako ng lakas para iwan ang masamang pagsasama ko. Itinaas ko ang tingin at inilagay ang gunting. Tiningnan ko siya at ngumiti, ngiti na tunay, walang pilit, sa unang beses sa maraming taon. Sa sandaling yon, napagtanto ko ang tunay kong legacy. Hindi ito nasa numero ng shares o sa mga legal na dokumentong iniingatan ni Emerson. Ang legacy ko ay nasa apoy ng dignidad na sinindihan ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ibang babae na nangangailangan ng liwanag para makatakas sa dilim. Hindi lang ako nakakuha ng katarungan para sa sarili ko. Hindi ko alam, binigyan ko ang iba ng lakas para hanapin ang kanilang sarili. Pumasok ako sa bahay at lumapit sa portrait ni Ricardo. Hindi ako umiyak, ilagay ko lang ang bagong putol na pulang rosas sa maliit na florera sa tabi ng larawan. Nagtagpo ang tingin namin. Siya sa larawan ay parang ngumingiti sa akin. Ngiti na puno ng pagmamalaki. Ricardo, bulong ko. Pinangalagaan ko ang tahanan natin. Pinrotektahan ko ang dignidad ng pamilya Ontiveros, tulad ng hiniling mo. Pero higit sa lahat, natutunan kong mahalin at protektahan ang sarili ko. Walang hanggan ang pagmamahal ng ina. Pero hindi ito maaring bulag na pagmamahal kapag kailangang pumili sa pagitan ng pagmamahal na sumisira sa iyo at ng sariling dignidad. Ang isang malakas na Pilipina ay laging alam kung ano ang pipiliin. Tungkol naman kay Dorian, narinig ko na sinusubukan niyang makipag-ugnayan ng maraming beses, pero hindi ko sinasagot. Hindi dahil galit ako. Ang galit ay nagpapabigat lang sa kaluluwa. Simpleng nagpatuloy na ako. Kung isang araw ay talagang maunawaan niya ang pagkakamali niya, hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa nawalang pagmamahal ng ina, marahil ay pakinggan ko siya. Pero ang relasyon natin ay hindi na maaring bumalik sa dati.
Ang silang salamin, kahit idikit mo, laging may bita. Lagi akong mananalangin para sa kanya bilang babaeng nagbigay ng buhay sa kanya. Pero ang inang kilala niya ay wala na. Ang buhay ko ay parang kaktus sa disyerto, matulis, nakatiis sa init ng araw, hangin, at bagyo ng buhangin. Pero sa huli, namulaklak din ang pinakamagandang bulaklak. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba. Ang dignidad ay dapat mong kitain at protektahan sa sarili mo. Kahit ang buong mundo ay tumalikod sa iyo. Matagal akong nanahimik. Hayaan kong gawing hindi nakikita ang sakit at sakripisyo. Pero ang katahimikang yon ay hindi kahinaan. Oras ito para mag-obserba, mag-ipon, at pumili ng tamang sandali para itaas ang boses ng katarungan. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, kung nararamdaman mo ang dilim ng pagtataksil o pakiramdam na hindi nakikita sa sariling buhay, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa loob ng bawat babae, ay may natutulog na leon. Huwag kang matakot na gisingin ito. Sabihin mo sa akin, minsan ba ay napilitan kang pumili sa pagitan ng katahimikan at pagtaas ng sariling boses? Kung naniniwala kang ang dignidad ang pinakamahalagang kayamanan ng tao, mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, sama-sama nating ikukwento ang mga kwento ng matatapang na babaeng bumangon mula sa lugar kung saan sila natumba at itinayo ulit ang sariling imperyo.